Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Face-off ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PCSO General Manager Royina Garma, inaasahan kung dadalawang dating Pangulo sa hearing ng Quadcom. BBBM, balik Pilipinas na matapos dumalo sa inauguration ng mga bagong leader ng Indonesia. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, aarangkada bukas. Sa MBC TV correspondents, magsasakang sakay ng motorsiklo, patay matapos maaksidente sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Team Asia, wagi sa kauna-unahang Reyes Cup. At sa Showbiz Spotted, new songs, new side ng Horizon, dapat abangan sa Day Tour, Anchor High Concert ng Global Pop Group. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inaasahan ang paghaharap ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PCSO General Manager Royina Garma sakaling dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Quad Committee bukas. Ukol pa rin ito sa issue ng extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyong Duterte na inaasahang mabibigyang linaw kung dadalo ang dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Milky Rigunan. Gaya na ipinapangako, ibibigay ng Quad Committee ang lahat ng pagkakataon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpaliwanag at ibigay ang kanyang panig sa pagkakadawit nito sa issue ng extrajudicial killings. Ito ay kasunod ng imbitasyon na ipinadala ng Quadcom sa pamagitan ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagapamuno ng komite at chairman ng House Committee on Dangerous Drugs sa gagawing hearing bukas tungkol sa EJ case. Ang sulat at imbitasyon ay may petsang October 18 at naka-address sa bahay ni dating Pangulong Duterte sa Sapphire Street, Doña Luisa Subdivision, Matina, Davao City. Hanggang ngayon, wala pang abiso ang Committee Secretariat ng Quad Committee kung may pasabing dadalo o hindi ang dating Pangulo. Sakaling magpasya na humarap sa Quadcom hearing bukas, makakaharap ni dating Pangulong Duterte si dating PCSO General Manager Royina Garma na muling tetestigo sa issue ng EJK sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Si Garma, sinasabing malapit umano sa dating Pangulo ang nagbulgar ng reward system sa PNP kung saan ang sinasabing Davao model ay ipinatupad sa buong bansa na naging dahilan ng talamak na patayan sa war on drugs ng Duterte administration. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, isang kongresista naman ang nanindigan na suportado niya ang war on drugs ng nakalipas na administrasyong Duterte. Ngunit depensa nito, bagamat suportado ang gera kontra droga, mariin pa rin niyang kinukundina ang nangyaring extrajudicial killings. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Nanindigan si Surigao del Norte 2nd District Representative at House Quad Committee Chairperson Robert Ace Barbers na suportado niya ang war on drugs ng nakaraang administrasyon. Sa programang 2x2, sinabi ni Barbers na pinapalakpakan niya hanggang ngayon ang resulta ng kampanya tulad na lamang ng pagpapakulong sa mga drug lord at paglansag sa mga shabu laboratory. Pero nilinaw ni Barbers na kahit anya suportado niya ang gyera kontra droga, mariin pa rin niyang kinukondena ang nangyaring extrajudicial killings. Hindi ako pumalakpak sa kill them eh. Ang pinalakpakan ko yung apprehension, yung accomplishment ng PIDEA at ng ating PIDEG nung time na yon. Yung AIDG pa nag-umpisa hanggang sa naging PIDEG. I will never appreciate nor applaud yung sinasabing pagpatay. O narito, pinasinungalingan ni Barbers ang alegasyong nagbago lamang umano siya ng pananaw sa war on drugs dahil sa kanyang ambisyon na mapabilang sa gabinete.
Bukas nga magsasagawa muli ng pagdinig ang Quadcom kung saan inaasahan namang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labag sa revised Penal Code ang banta ni Vice President Sara Duterte sa pamilya Marcos na huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na labis siyang nagulat sa sinabi ni VP Sara dahil bukod sa hindi nakakatawa ang kanyang banta, ay paglalapastangan din ito sa namatay. Binigyan din ni Remulla na ang sinambit ni VP Sara ay gawain ng isang taong walang malinaw na pag-iisip. Sa ilalim ng Article 353 ng Revised Penal Code, nakasaad na maikukonsiderang libelous ang pambabastos sa taong pumanaw na. Nagulat ako sa YouTube kahapon nung pinapanood ko yung hearing ng press conference ni VP Sara, Vice President Sara. Nagulat ako masyado. Ganun ha? Mabigat. Ano mga binitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy pag hindi niya ako tinigilan. Ay huhukayin ko yung labi ng iyong ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan. Ano yan? May violation sa revised penal code. Paul talaga yun. Hindi na nakakatawa yun Iba na It does not speak of a sane sane and clear thinking person. Iba na yun. Ibang klase talaga. Non-compos mentis na yung pinanggagalingan. Yung binibitawan. Samantala, binuweltahan naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte makaraan nitong maglabas ng mga pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Panelo, exaggeration lamang ito at hindi dapat seryosohin ng publiko. Ang buong detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Dinipensahan ni former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang kontrobersyal na mga patutsada ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang press conference. Ayon kay Panelo, hindi nito maiwasang maaliw sa reaksyon ng mga bumabatiko sa bise, lalo't malinaw na isang hyperbole o exaggeration lamang ang mga binitiwang pasaring nito. Partikular na ang paghuhukay sa bangkay ni dating President Ferdinand Marcos Sr. at pagpapatapon nito sa West Philippine Sea. Sa panayam sa DZRH, isinaad pa nito kung bakit hindi dapat seryosohin ang mga sinabi ng bise sa naturang press conference. Number one, hindi niya sinabi yan publicly. Nire-recount niya lang na may sinabi siya doon sa kanyang kaibigan sa kanilang group chat. Dalawa, yung kaibigan niya na kapatid ng presidente, hindi nga nag-react, which means na hindi niya sineryoso yung sinabi. Pangatlo, ang ibig talagang sabihin lang ni VP Sara, tantanan niyo na ako. Binuweltahan din ng dating Presidential Counsel ang banat ni Justice Secretary Boying Remulla na labag sa Revised Penal Code ang ginawa umano nitong desecration of the dead. Unang-una, ang crime, may I remind your good friend Secretary, Opo. The crime is when you commit it. Pag ginawa mo, ba't may ginawa na ba siya? Hirap sa kanya. Kakalimutan niya na yung kanyang batas. Dagdag pa ni Panelo, ang mga naging pahayag ni VP Sara ay isa lamang tugon sa walang tigil na pag-atake sa kanya at paalala na gawin na lang nila ang kanilang mga trabaho. Pero sa kabila nito, hindi rin ito inaalis ang posibilidad na magkaayos ang dalawa pagdating sa usaping politika. Lalo't hindi naman talaga magkaibigan ang magkabilang panig. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, balik Pinas na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa inaugurasyon ng mga bagong leader ng Indonesia. Ayon sa Pangulo, espesyal ang naging pagbisita niya sa bansa dahil nakasama nila ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga kaibigan sa international community. Ang mga kaganapan, tinutukan ni Leth Narciso.
Nakabalik na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula sa Indonesia. Ayon kay Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, mag-aalas 5 kaninang madaling araw nang dumating ang first couple. Sa Facebook post, tinawag ng Pangulo na isang karangalan para sa kanila ng unang ginang na maging bahagi ng makasaysayang pagpapalit ng liderato ng Indonesia. Kasunod ito ng formal na pag-upo ng bagong presidente ng Indonesia na si President Prabowo Subianto at Vice President Gibran Rakabuming Raka na anak ni dating President Joko Widodo. Sabi ni Pangulong Marcos, espesyal ang okasyon kagabi kung saan nakasama rin nila ang mga kaibigan sa international community. Bukod kay PBBM, kabilang rin sa mga dumalo sa inaugurasyon sina Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah, Singapore Prime Minister Lawrence Wong at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Umaasa ang Pangulo na magpapatuloy ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia sa ilalim ng bagong liderato. Sa naunang pahayag ng PCO, sinabing ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ng mga bagong leader ay kumpirmasyon ng malalim na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Patunay rin umano ito ng commitment ng Pilipinas na palawakin at palalimin pa ang bilateral relations ng dalawang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman sa mga motorista. Magpapatupad ng tapyas presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, October 22. Sa magkakahiwalay na abiso, 50 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina habang 70 centavos naman sa diesel. May bawas presyo rin na 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Una rito, sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy na bunsod ito ng humuhupang tensyon sa Middle East at posibleng pagdami ng supply ng langis sa 2025. Sa mundo ng billiards, gumawa ng kasaysayan ng Team Asia matapos makuha ang kampiyonato sa kauna-unahang Reyes Cup na ginanap sa bansa. Sa pangunguna ng billiard legend si Efren Bata Reyes, tinalo ng Asia ang Team Europe sa Grand Finals. Ang naging mainit na full action tutukan sa report na ito. Natunghayan ng Ninoy Aquino Stadium ang makasaysayang panalo ng Team Asia matapos nitong makuha ang kampiyonato sa kauna-unahang Reyes Cup. Tinalo ng Efren Bata Reyes-led squad ang Team Europe with 11-6 scores sa Grand Finals noong Biyernes. Namayagpag ang husay ng Asia dahil sa magandang pool action mula kina Philippine representatives Johan Chua at Carlo Biado, Duwong Ko Kuong mula Vietnam, Ko Pin Yi ng Taiwan, at Aloysius Yap ng Singapore. Yeah, but they play good and we have lucky. Well, it was certainly a lot more than luck. Johan Chua, come in. You spoke a lot, didn't you, about how proud you were to be involved in this tournament, named after arguably the greatest player to have ever picked up a cue. How did it feel playing in that tournament for this man? Yeah, it's a priceless moment for me, not only for me, but I do believe for all of us to be able to be part of this Reyes Cup with Champ Efren still here, so with us. So yeah, we're really proud of this one. Isang intense match agad ang naganap sa Game 1 kung saan nakuha ng Team Europe na si David Alcaide ang panalo sa dikdikang 5-4 match. Sa second game, bagamat nakuha ng European duo na sina Francisco Sanchez Ruiz at Mikey Cross ang early lead, nakabawi at nakuha naman ni Duwong at Ko ang 5-3 win. Sa final match, dinomina ni Yap si Ruiz para tuluyang maselyuhan ang panalo ng Team Asia at matanggap ang MVP award. Thank you for our spectator, our from Philippines. Thank you very much for supporting. Sa aming pagbabalik, Fanatic Onic nakuhang kauna-una ang MPL Philippines title. Kelra hinirang bilang Finals MVP. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. Pasok sa eskwela sa ilang lalawigan, suspendido dahil sa bagyong Christine. 2 katao sugatan sa sunog sa Parañaque. 20 kabahayan tinupok. Sa MBC TV Sports, Fanatic Onic nakuha ang kauna-unahang MPL Philippines title. Kelra hinirang bilang Finals MVP.
At sa Showbiz Spotted, K-drama star Ji Chang-wook, bagong international ambassador ng isang Filipino health and wellness company. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nagsuspindi ng pasok ang ilang lugar at lalawigan sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Christine. Kabilang sa mga suspendido ang pasok ay ang buong lalawigan ng Cavite at Camarines Sur, all levels public and private. Habang 5 bayan din sa Albay ang walang pasok, 4 sa Laguna at ilang lugar sa Camarines Norte, Negros Occidental, Oriental Mindoro at Romblon. Samantala, isinisisi ng isang grupo sa kalamidad ang muling pagdami ng pamilyang Pilipino na nakakaranas ng gutom mula pa noong pandemya. Ang climate change umano ay nakakaapekto sa supply at presyo ng pagkain na dinadaing ng mga mahihirap na pamilya sa bansa. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Dumami ang pamilyang Pilipinong nagsasabing sila'y nakaranas ng gutom mula noong pandemya dahil sa epekto ng climate change. Yan ang pagtingin ng grupong Rise Against Hunger matapos sumipa sa pinakamalaking bahagdan ng self-rated hunger ng mga Pinoy mula noong 2020, panahon pa ng COVID-19 pandemic. Sa panayam ng programang DZRH Stories, isinisi ni Jomar Fleras ng Rise Against Hunger ang pagtaas ng bilang ng mga nagugutom sa pinakahuling El Nino phenomenon. Nakaapekto kasi umano ito sa supply at presyo ng pagkain naramdaman ng pinakamahihirap na Pilipino. Yung tag-init na sobrang tag-init na naapektuhan ng produksyon ng sa agrikultura. So pag marami kami kasi mga proyekto na kasama namin ng mga magsasaka at marami sa kanila nagsasabi sa amin na wala silang maani, wala silang matanim. Lumalabas sa survey ng social weather stations na 22.9% ng mga pamilyang nakaranas umano ng involuntary hunger, pinakamataas mula noong mayroon pang lockdown. Sabi ni Fleras, panahon na para pag-aralan ng pamahalaan kung paano ang tamang pag-imbak ng pagkain, lalo pat pinangangambahang maulit ang senaryo sa napipintong La Nina. Yung ang gobyerno, lakasan nila yung paitigin nila yung kanilang response, disaster response rito. At hindi lang puro emergency response, pati yung food reserves. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, napanatili ng bagyong Christine ang lakas nito habang tinatawid ang Philippine Sea. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 870 kilometers silangan ng Eastern Visayas at kumikilos sa direksyong west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Bilang isang tropical depression, taglay nito ang lakas na 55 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot sa 70 kilometers per hour. Batay sa latest satellite image ng Weather Bureau, makikita na halos buong bansa ang binalot ng kaulapan na dala po yan ng trough o extension ng bagyong Christine. Nakataas na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang dyan ang Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at eastern portion ng Quezon. Sa bahagi naman ng Visayas kasama sa listahan ng Samar, Leyte, Biliran, habang apektado din ang Dinagat Islands at Surigao del Norte sa Mindanao. Inaasa ng moderate to heavy rains at malakas na bugso ng hangin sa mga nasabing lugar. Kaya naman iba yung pag-iingat po para sa ating lahat.
Samantala, sa forecast ng Pag-asa, inaasahang lalakas palalo bilang tropical storm si Bagyong Christine within the next 24 or rather 12 hours. Bukas ng hapon o gabi ay lalakas naman ito bilang severe tropical storm bago umakyat sa typhoon category sa araw ng Huwebes. Samantala, nakatakdang maglandfall ang bagyo sa Northern Luzon sa darating na Biyernes. Yan po ay kung hindi magbabago ang pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw. Yan muna ang pinakahuling balita sa lagay na ating panahon ngayong araw. At para manatiling updated, umantabay lang palagi sa mga advisory na inilalabas ng Pag-asa. Maging alerto at mag-iingat po tayong lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posible namang makaranas ng baha at landslides ang nasa higit 5,600 na mga barangay sa Northern Luzon, maging sa Bicol Region at Samar Provinces dahil sa Bagyong Christine. Ito ay ayon sa ulat ng Mines and Geosciences Bureau. Ang iba pang detalye nagbabalik si Edniel Parosa. Pinangangambahang makaranas ng baha at pagguho ng lupa ang higit sa 5,000 barangay dahil sa Bagyong Christine. Sa report ng Office of Civil Defense, mataas ang tsansang lumakas pa at maging typhoon category ang bagyong nasa tropical depression status hanggang kaninang umaga. Inulat ng Mines and Geosciences Bureau na 5,688 barangays ang maaring salantain ng sama ng panahon sa Northern Luzon, maging sa Bicol Region at Samar Provinces. Inaasahang tatama sa Cagayan ang Bagyong Christine sa Huwebes, pero simula bukas, posible na umanong maramdaman ang moderate to heavy na ulan sa mga nabanggit na lugar. Ngayon pa lamang Lunes, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon, bunsod ng nasabing bagyo. Inalerto na ng OCD ang mga regional offices nito, kasabay ng payo sa publikong umantabay sa mga opisyal na anunsyo mula DOST, Pag-asa at iba't ibang official sources mula sa pamahalaan, maging lehitibong media entities. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang ospital sa Maynila ang nagdeklara na ng full capacity. Sa advisory ng Manila Public Information Office, inanunsyo ang full capacity maging sa emergency rooms ng Ospital ng Maynila Medical Center at Gat Andres Bonifacio Medical Center. Payo ng Manila LGU sa ibang ospital muna magtungo ang mga pasyente habang hindi pa nare-resolba ang full capacity status. Samantala, kinalma naman ni Princess Abante, tagapagsalita ng Manila PIO, at nilinaw na walang matinding sakit na kumakalat at sa halip ay karaniwang naglalabas lang sila ng advisory sa tuwing napupuno ang kanilang emergency rooms at wards. Last August nga lang nang bumisita sa Pinas ang South Korean actor na si Ji Chang-wook para sa kanyang fan meet. Ngayon naman, ang K-drama star ipinakilala bilang bagong international ambassador ng isang Filipino health and wellness company. Narito ang aking report. Napili bilang bagong international ambassador ng IM Worldwide ang South Korean actor na si Ji Chang-wook. Dream come true naman para sa pamunuan ng Filipino-owned brand na kilala sa kanilang everyday health products and supplements na maging bahagi ng IM Worldwide family ang K-drama star bilang brand endorser. Ang pagpayag-ana ni Chan-wook ay pagkilala sa kanilang efforts na lalong nagbibigay confidence sa kanila na ipagpatuloy ang layuning mapabuti ang buhay ng mga tumatangkilik sa kanilang produkto. Kasabay nito, looking forward daw silang mapabalik sa Pinas ang Korean oppa na kilala sa kanyang pagganap sa Korean series gaya ng Healer, Sound of Magic, The Worst of Evil, Welcome to Samdali at simula November 6 sa bago nitong seryeng Gangnam B-Side. Kung matatandaan, taong 2019 ang manalong Best Actor si Chang-wook sa Asia Artist Awards para sa pinagbidahan nitong Melting Me Softly at noong 2023, naiuwi naman ito ang Next Generation Awards sa Asian Film Awards. Huling nasa Pinas ang K-drama star noong August para sa kanyang fan meet. At sa aking pagbabalik, all-Filipino global pop group Horizon posposan ang paghahanda para sa kanilang second solo concert. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan.
Bottlenecks sa pagpasok ng foreign investors sa wind projects, inalis ng economic managers ni PBBM. Sa MBC TV correspondents, higit 40 milyong halaga ng illegal na droga nasamsam sa operasyon sa Cordillera. Sa trending and viral show, video ng epic fail na wedding proposal sa taas ng bundok. Viral, kahon ng singsing, nakabaliktad pala. Sa MBC TV Sports, Fanatic Onic nakakuha ang kauna-unahang MPL Philippines title. Kelra hinirang bilang finals MVP. At sa Showbiz Spotted, new songs, new side ng Horizon. Dapat abangan sa Day Tour Anchor High Concert ng Global Pop Group. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Inalis na ng economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos ang bottlenecks sa pagpasok ng foreign investors sa wind projects. Sa tulong ito ng kasunduan na nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of Energy o DOE, kung saan mas pinagaan ang mga panuntunan ng pamumuhunan nang nakakaayon pa rin sa environmental standards ng kagawaran. Narito ang report ni Rose Babiera. Inaasahan ng economic team ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa mga offshore wind projects sa bansa na bunsod ng pagtutulungan ng Department of Environment and Natural Resources at Department of Energy. Sa kasunduan na nilagdaan ng DENR at DOE, mas pinagagaan ang mga panuntunan at mas pinadali ang mga proseso ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa nang nakaayon pa rin sa environmental standard ng kagawaran. Ayon sa Economic Development Group ni PBBM, sa ilalim ng Memorandum of Agreement ay niresolba ang limitasyon sa foreign ownership ng mga public lands. Pinayagan na rin ang paggamit ng offshore and auxiliary areas na saklaw ng offshore wind energy service contracts. Sa pagde-develop kasi ng mga offshore wind project, mahalaga ang paggamit ng foreshore lands at offshore areas, kabilang na ang seabed. At para maipatupad ito, nangangailangan ng mga dayuhang mamumuhunan ng kooperasyon ng mga local partners. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, may karapatan ang DOE na ipagkaloob ang mga tukoy na lokasyon sa mga mamumuhunan upang mabilis na umusad ang mga proyekto. Dagdag pa ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, mahalaga ang development na ito sa pagsusulong na maging investment destination ng Pilipinas, partikular na sa renewable energy na isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos sa mga effort nito sa pagpapalago ng ekonomiya. At sa pamamagitan ng kasunduang ito, pinapadali nito ang proseso para sa mga dayuhan at binubuksan ng bansa sa mas marami pang mamumuhunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa sa mga misyon ng Trabaho Party List ay isulong ang dagdag hanap buhay sa Kamara. Naniniwala ang samahan na mas epektibong naisasakatuparan ng adhikaing ito kung parehong may nagtutulak sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. 57% ng mga Pilipino ang naniniwalang job creation ang pinakamahalagang isyung dapat isama ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang mga plataporma sa 2025 midterm elections. Yan ang lumitaw sa pinakabagong independent survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng Stratbase Group. Pero kahit ang survey ay nakatuon sa mga plataporma ng mga kandidato sa Senado, naniniwala ang Trabaho Party List na ipinakita sa naturang survey na dapat din itong isulong sa House of Representatives. Giit ni Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng Trabaho Party List, sa isang gobyerno tulad ng sa Pilipinas, ang mga patakaran ay mas epektibong maisa sa katuparan kung pareho itong itinutulak sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa grupo, malinaw ang panawagan at suporta ng taong bayan sa plataporma nitong pagtutok sa paglikha ng hanap buhay. Dagdag ni Attorney Espiritu, hindi lamang ang paglikha ng trabaho ang isinusulong ng party list, kundi pati na rin ang pagpapadali ng akses sa paghanap nito, pagtaas ng sahod at benepisyo at iba pang hakbang para protektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang umano mga manggagawa ang makikinabang sa mga naturang plataporma, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Kaya't nararapat lamang na magkaroon ng sapat na representasyon ng mga grupo
gaya ng Trabaho Party List sa Kongreso. Sa kabila ng iba pang mahalagang plataporma tulad ng pagsulong ng investment-led economic growth at paglaban sa korupsyon, naranatili pa rin pangunahing prioridad ng Trabaho Party List ang mga hakbang na magpapataas ng kabuhayan ng mga manggagawang Pinoy. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nagpaalala naman si Senator Loren Legarda sa mga kandidato sa 2025 elections na irespeto ang kapaligiran at kalikasan, lalo na sa pagsapit ng campaign period. Nanawagan ng senadora ukol sa angkop na paglalagay ng mga campaign materials at gayon din ang tamang pagtatapon at pagre-recycle ng mga ito. Narito ang buong report ni Raymond Dadpaas. Malaki ang maitutulong ng mga kandidato sa 2025 national at local election sa pagrespeto sa kapaligiran at kalikasan. Ito ang paniniwala ng environmental advocate na si Senador Loren Legarda sa pagsisimula ng pangangampanya ng mga kandidato. Paalala ni Legarda sa mga kandidato at kanilang mga supporters na maging responsable sa paglalagay ng mga campaign materials. Hanggat maaari, huwag magkabit ng mga campaign materials sa mga puno, lalo na kung ito ay ipinapako. Iwasan din ang pagkakabit ng mga campaign materials sa mga public infrastructure, lalong-lalo na sa mga monumento at historical landmarks. Maari lamang ang mga ito sa mga pribadong mga ari-arian. Sabi ni Legarda, meron ding designated area kung saan maaring magkabit ng mga posters at iba pang campaign materials ang mga kandidato. Pakiusap ni Legarda, pagkatapos ng 2025 election, manalo o matalo, ay dapat linisin ng kanilang campaign materials. Hanggat maaari ay i-recycle ang mga posters o tarpaulin at gawing bag o kaya ay placemat. Tayo magsabit ng maski anong tarpaulin o plastic na poster sa mga puno. Huwag rin po tayong magsabit ng maski ano sa mga public infrastructure, lalo na ang mga monumento o landmarks, historical landmarks na heritage structures. Maari siguro sa mga pribadong bahay o mga gusali o sa isang common area para sa posters. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 49 anyos na magsasaka na sakay ng isang motorsiklo matapos maaksidente sa Rosales, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Magsasaka sakay ng motorsiklo sa Rosales, Pangasinan, patay sa aksidente. Patay 49 anyos na magsasaka matapos maaksidente ito sa motorsiklo sa bayan ng Rosales. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Noel Cabakungan, nangyari ang insidente sa Provincial Road, sakop ng Barangay Carmay East, at kinilala ang biktima na si Robert Martinez Suba, residente ng barangay na Magbagan, Santa Maria, Pangasinan. Tinangka umano itong lagpasan ng motorsiklong minamaliw ng isang minor de edad, subalit nabitin at nahagip ang hulihang bahagi ng motorsiklo ng biktima, kaya bumagsak ito sa simentadong kalsada at nagtamo ng malubhang sugat sa katawan, lalo na sa mukha at ulo. Parehong sugatan ang dalawang driver ng motorsiklong dinala sa paggamutan, subalit hindi na umabot ng buhay si Suba. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa Cordillera. Umani ng tagumpay ang isang linggong anti-drug operations ng kapulisan sa Cordillera. Nagpatupad ng 51 anti-illegal drug operations ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region sa 6 na lalawigan at Baguio City na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 185,727 piraso ng fully grown marijuana plants, 15,000 marijuana seedlings, 5 gramo ng buto ng marijuana, 80,525 gramo ng tuyong dahon, marijuana oil at 34.10 gramo ng shabu na may kabuang halaga na 47,680,000 pesos. 12 drug personalities naman ang naaresto, 4 ang high-value individuals at 8 street-level individuals. Ang naturang accomplishment ay may tuturing na malaking dagok sa illegal drug trade sa rehiyon na tuloy-tuloy na pinupuksa
ng Cordillera PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Core Memory Unlocked. Marami sa mga kababaihan ang nangangarap na makaranas ng isang romantic at intimate wedding proposal tulad ng mga pangkaraniwang nating napapanood sa pelikula. Pero sa kaso ng dalagang si Jai, tila naging romantic comedy ang eksena dahil nang mag-propose sa kanya ang boyfriend sa tuktok ng bundok, laging gulat nito na baliktad pala ang kahon ng singsing. Ang eksena sa viral video, panuorin sa report ni Arnold Herrera. Maliban sa mismong araw ng kasal, isa pa sa mga pinakapinaghahandaang moment ng bawat magkasintahan ay kung paano gagawing special ang wedding proposal. May mga ginagawa ito sa isang exclusive dinner date. May iba na sa harap ng buong mundo, sa tabing dagat, o di naman kaya ay sa tuktok ng bundok, gaya na lang ng ginawa ni Chris. Pero ang dapat sana'y breathtaking at kilig moment, naging romantic comedy bigla dahil sa epic feel nitong proposal sa nobyo nitong si Jai. Sa kanilang viral wedding proposal video, makikita ang pagluhod ni Chris habang si Jai naman ay walang kamalay-malay sa mangyayari na kinukuhanan pa ang magandang view mula sa taas ng bundok. At sa kanyang pagharap, napahagalpak na lang ito na may matching palo pa nang mapansin nitong nakabaliktad pala ang box ng singsing. Pero sa kabila ng epic moment na ito, diretso simbahan pa rin ang kasalang Chris at Jai matapos makuha ni Chris ang matamis na oo ng kanyang kasintahan. Sinelyuhan naman nila ang kilig moment sa isang intimate kiss at hug sa ibabaw ng mga ulap at bundok. Bumuhos naman ang suporta ng mga netizens sa eksena ng couple na naniniwalang mas naging espesyal lalo ang proposal dahil sa nangyari. Sabi pa nga ng mga ito, mukhang on the road to a happy married life ang dalawa dahil pa lang sa genuine na tawa ni Jai. Samantala, humakot na ng higit 10 milyong views sa social media ang viral wedding proposal video ng vlogger couple. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. It's a new era for MPL Philippines because the new kings have been crowned. Almost perfect ang naging karera ng Fanatic Onyx Philippines matapos nitong makuha ang kauna-unahang kampeonato sa MPL Philippines Season 14. Matapos ang isang dominanting season, napasa kamay na ng Fanatic Onyx Philippines ang matagal nang inaasam na kampeonato sa MPL Philippines. Tinalo ng FNOP ang bagong team na Aurora with 4-3 victory sa Grand Finals ng MPL PH kagabi. Ang mga bagong kampyon ay binubuo ni na John Kirk Gutierrez, King Cyril King Kong Perez, Prince Miguel Super Prince Ramirez, Grant Juan Kelra Pillas, at Boris James Brusco Paro. Pero bago ito, kinailangan munang masurvive ng Sonics ang kamuntikang massive river sweep mula sa Aurora. Naging consistent na agad ang laro ng Onyx with commanding 3-1 lead sa Game 4 pa lang ng laro. Pero hindi naging madali para sa mga ito ang pagkuha ng kampeonato. Matapos makabawi ng Aurora, sa pangunguna ng gold laner na si John Domeng Del Mundo at Kenneth Yue Tadeo. Mas nakuha pa ng Aurora ang timpla ng kanilang laro sa Game 6, forcing a do-or-die Game 7. Siguro masabi ko sa game kanina, sobrang hirap as in kasi pagkat against Onyx, kumbaga para saan sila pinaka-dominating this MPL S14 sa lahat ng team eh. Tsaka pagdating sa mga drafting, paano sila maglaro, ang talaga kumbaga parang alam na paano laruin yung ML. Pero hindi na pinalampas ng season gold laner na si Kelra ang pagkakataong makuha ang mailap na kampyonato at pinangunahan ng Game 7 with his Viatrix para tuluyang maseryohan ng panalo at tanghalin bilang Finals MVP. Tumatakbo sa isip ko na after ng Game 6 yun eh. After ng Game 6, parang, pero nilabanan ko yun eh, yung iniisip ko na yun, parang tumatakbo sa isip ko na ito na naman, Game 7 na naman, baka ma-sweep na naman, ma-reverse sweep na naman kami. Pero pagdating ko sa stage, wala na, in-enjoy ko na lang yung game. Tapos gusto ko na lang talaga mag-Beatrix. Naramdaman ko talaga wala eh, parang naiyak na talaga ako.
kumbaga naging emotional na. First time ko lang din maging ganun. Parang naisip ko kasi lahat talaga, nag-flashback sa akin lahat ng paghihirap ko. Tapos nakuha ko na yung MPL Trophy. Parehong aabante sa M6 World Champion na gaganapin sa Malaysia ang FNOP at Aurora para irepresenta ang Pilipinas at muling makuha ang titulo sa M-Series. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Make some noise, Anchors! May ticket na ba ang lahat para sa second solo concert ng all-Filipino global pop group Horizon? Ang mga dapat abangan sa Daytour Anchor High ng Lucky 7 sa Mall of Asia Arena sa November 3, narito sa aking report. Unti-unti na talagang nasisilayan ang new side ng global pop group Horizon nang humarap ito sa press para sa kanilang second solo concert next month. Sa nalalapit kasing Daytour Anchor High, mag-goodbye na raw ang Lucky 7 na binubuo ni na Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy at Marcos sa kanilang cutie and youthful side. We want this also to be a closing page to a chapter of Horizon's era kasi, you know, so far we have been showing sides of youthfulness. Of course, eventually naman talaga, we're going to be growing up and maturing as we age. So of course, the concept goes and the music goes along with that. Maugunita na last March nang release ng Horizon ang kantang Lucky na sinundan ng kanilang remake ng 70s hit Sumayaw Sumunod. Kaya naman, ano pa nga ba ang mga dapat abangan ng Anchors sa kanilang upcoming concert na finish line ng Daytour series? We are going to be performing new songs sa concert namin. Yes! New songs never before seen, never been performed by Horizon ever. It's exclusive sa concert. Promise pa nga ng bunso ng grupo na si Marcos. The second concert is going to be so much different compared to the first one. I'm sure many people might think it's a little bit similar to the first one, but as much as possible, we really wanted this to be a more connected concert for our audience. Revelation pa niya. Me and Kuya Vinci wrote the songs. And we're very happy to be able to really write out the lyrics, really write out the words that we want to express in our songs. At spoiler alert! Ito yung image na I think I can put out there. There is this. It could be a choreo move. What is I don't know. It's this. May double meaning siya, marami. Oo, double. Yun na lang, two. Double, twice, dalawa, second concert. Samantala, bukod sa pagpapasiklab ng Horizon as a group, dapat din daw abangan ang kani-kanilang solo performances ayon kay Kyler. Bukod nga sa Daytour Anchor High, isa niya sa mga pinagpilian ng grupo ang title na Daytour Horizon High. Kung matatandaan, September last year nang ginanap ang kanilang kauna-unahang solo concert na Friendship Voyage to Manila. Habang sa November 3, kasado na sa Mall of Asia Arena ang Daytour Anchor High ng all-Filipino global pop group Horizon. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Buell. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 65 araw, 65 days bago ang Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV
Network News.